Sa isang liblib na baryo sa isang probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sinasabi ng mga matatanda na dati itong pag-aari ng isang babaeng tahimik ngunit may kakaibang ugali. Ito ay si Aling Rosa. Hindi siya sumasama sa mga piyesta at sa tuwing gabi, tila may naririnig na kakaibang ingay mula sa kanyang bahay. Isang gabi, nagpasya ang magkaibigang sina Lito at Ben na patunayan kung totoo ang mga kwento. Bitbit ang kanilang mga flashlight. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay. At tahimik ang paligid. Maliban sa huni ng mga kuliglig at mahina, ngunit paulit-ulit na kaluskos mula sa loob. Pagpasok nila, sinalubong sila ng malamig na hangin. Halos hindi nila makita ang loob dahil sa kapal ng alikabok. Habang naglalakad, may naaamoy silang kakaiba, parang bulok na karne. Amoy patay, ang bulong ni Ben. Biglang may narinig silang malakas ng lagabog mula sa itaas. Nagkatinginan sila, nanginginig sa takot. Ngunit nagpasya pa rin siyang umakyat. Sa bawat hakbang sa lumang hagdan, tila sumisigaw ang kahoy. Pagdating sa ikalawang palapag, may nakita silang isang silid na bahagyang nakabukas. Mula rito, may tumutulong maitim na likido. Lumapit si Lito at marahang itinulak ang pinto. Sa loob, nakita nila ang kalahating katawan ng isang babae. Walang ibabang bahagi. Nakabitin ito sa kisame at ang mga laman loob nito ay nakalawit. Biglang gumalaw ang ulo nito at tumingin sa kanila. Namumula ang mga mata at puno ng dugo ang bibig. May bisita, ang paus nitong sabi. Napaurong sina Lito at Ben, ngunit huli na. Sa labas ng bintana, may narinig silang pagaspas ng pakpak. Pagtingin nila, nakita nila ang ibabang bahagi ng katawan ng nakatayo sa labas, tila naghihintay. Sumigaw sila at tumakbo pababa. Ngunit tila paikot-ikot ang bahay. Kahit saan sila dumaan, bumabalik sila sa parehong silid. Unti-unting lumapit ang kalahating katawan, lumulutang sa hangin, habang ang ibabang bahagi naman ay papasok na sa bintana. Hindi kayo makakaalis, ang bulong nito. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang bahay na bukas ang pinto. Wala na sina Lito at Ben. Tanging bakas ng dugo at 2 flashlight ang naiwan sa sahig. Simula noon, may naririnig na namang kaluskos sa lumang bahay. At minsan, may 2 aninong sumisilip sa bintana tuwing gabi.